Okay, so share din natin to guys. No, ito po ay Honda. Ano man, Honda City? Kako no likod. Hindi ko sigurado guys kung anong Honda to. City. Okay, so mga 97 model siguro to. Kahit luma na kasi may aircon, so gagawin natin no, at i-share sa inyo. So pagdating dito, wala po itong Freon, empty po yung system, kaya nilagyan po namin ng pressure para ma-check dito yung mga linya sa labas sa compressor. Tayo butangan mo abon niya compressor dio. Yan, so una natin gawin no, at tanggalin lang natin muna yung evaporator para ma-check natin. Saka na tayo mag-focus dito sa labas kasi simple lang naman dito mag-troubleshoot ng leak sa labas guys no. Importante yung evaporator sa loob. Kasi kung hula-hulaan mo lang yan, so hindi mo makita kung ang kondisyon ng unit o may leak ba or wala. Why man? Why man ato may leak. Yun no, so may leak yung suction line, pero palitan natin yan ng o-ring guys no. Okay, so dito lang muna tayo sa evaporator, at least may nakita na tayong isang leak dyan. Ito yung evaporator nya guys no, so ano siya, local, ordinary na evaporator. Sige, off na kay 150 na soy. Yan, so at least para ma-check up natin guys no, kung may leak ba or wala. So mas maganda sana kung serpentine no. Sige, test lang. Okay, so punta lang natin yung ating evaporator sa Honda guys no. Yun no. Yan, so ito yung pinaka-importante na always natin ma-check yung evaporator. Kasi wala tayong makita na sign kanina na langis, pero may leak siya oh. Ayan, so may leak siya sa fitting ng auxiliary sensor ng expansion valve. Ayan, so okay naman ang kanyang body, dito lang yung may leak. So yung yun yung importanteng mahalaga na ma-check natin yung evaporator. Para yan oh. May leak siya. Okay. So may o-ring niya dyan na maliit, baka nasira na, palitan lang natin yan. Dako na gid. Okay, so inform natin yung owner guys no, kasi low budget naman, so naintindihan natin no. So ibalik lang natin tong kanyang evaporator. Balikan mo lang na i-repair ta lang dito yung leak sa ano niya. So nag-leak siya guys kasi yung nilagay is to o-ring ng manifold gauge yung nilagay dito. So hindi masyadong lalapat diyan sa, kasi sobrang liit ng o-ring yan eh. Hindi siya masyadong lalapat. Pag lagyan mo ng malaki, magsobra siya dito sa kanyang ano, okay dito. Yan. So ang na i-o-ring din. So ito yung ipapalit natin na o-ring. Yan. So kinuha natin to sa access valve needle or valve core. Mga sira, marami tayong sira dito. Okay. Yan, so ito guys oh, na mga sira namin. So dito ko po yung tinatanggal yung o-ring kasi dito ito lang yung pwede dito. Yan. Sige say, balik na say. Damo ko corrosion.
Nag-leak siya kasi maraming korosyon. Isa. Tiga ba? Maman, korosyon na. Okay, so linisan na natin to guys, tapos palitan natin ng o-ring na bago. Sige, kataray. Banyo sa yan na, good na. So yan, nag-vacuum na tayo para mag-reprocessing na tayo sa ating mag-charge na tayo ng Freon. So good na pong ating o-ring dito, napalitan na natin. Nagkaroon siya ng leak kasi matigas na, tapos maraming siyang korosyon. At ito guys, tapos na. So tinanggalan namin yung gauge. Good naman ang kanyang lamig. So yan, nagmo-moist na. Yan. So nagmo-moist na siya. So medyo problema pa ang kanyang throttle body kasi tumaas pababa yung kanyang RPM. So yung compressor natin patay sindi rin, no. So yun, pa-check lang natin sa mekaniko, sabihin na natin sa owner na pa-check yung kanyang throttle body kasi car aircon lang tayo. So hindi natin alam kung paano mag-ano dyan, no. Yan. Tatay ito sa loob. Ayan, so medyo luma na. Tapos yung mga check engine na. Okay, good naman ang kanyang Okay, so yun lang guys, ating may share dito. Yung leak niya sa fitting sa compressor, saka yung sa may evaporator. Yan, so ni-repair na natin. Okay, so yun lang ating purpose dito guys. Basta may gagawin tayo, i-share natin kung anong sira, anong ginagawa natin sa unit, no. So kapag subscribers ka or car owner, so at least may idea po kayo sa ating mga ginagawa na car aircon. Okay, so yung iba basta nakasubaybay ka lang, siguro marunong na mag car aircon repair yung iba nating subscribers, no. Okay, yun lang guys.